araw po sa inyong lahat. Ako po pala si Mark Edison M. Ranky, ang namumuno po sa pangatlong grupo. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang pagtalakay sa kasaysayan ng wika at panitikan sa panahon ng kasalukuyan. Layunin ng ating aralin, nakagawa ng isang sanaysay tungkol sa kasaysayan ng panitikang Pilipino sa dalawang magkaibang panahon. At pangalawa ay nakasulat ng isang paghahambing ng dalawang panahon na natalakay sa kasaysayan ng wika at panitikan noong panahon ng pagsasarili. Panguna, wika sa panahon na hanggang kasalukuyan. Sa kasalukuyan, masasabing marami pa ring sagabal sa pagsulong ng wikang Pilipino. Ngunit kung ang pagbabatayan natin ang paglalaganap at paggamit sa wikang Pilipino, masasabi nating mabilis ang magsulong nito. Noong Agosto 2013, sa pamamagitan ng Kapasihan BLG 1339 ay nagkasundo ang kalupong ng KWF sa sumusunod na definition ng Pilipino. Ito ay katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon sa pagbigkas at pagsulat na paraan. Pangalawa ay panitikan sa panahon ng hanggang kasalukuyan. Bagamat ilang buwan sa lamang ang pagkakasilang ng tunay ng Republikang Pilipinas ay may mababakas ng pagbabago sa ating panitikan. At ang mga pagbabagong ito ay nadarama sa ilang mga tula, awiting Pilipino, sa mga pahayag, sa mga sanaysay, talumpati, at maging sa mga programang telebisyon. Narito ang mga uri ng panitikang nakilala sa panahon ng kasalukuyan. Maikling kwento. Ito ay isang magising salaysay hingil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Isa itong masining na anyo ng panitikan. Mayroong 8 elemento ng maikling kwento. Una, tauhan. Ito ay tumutukoy sa mga panauhin sa kwento. Pangalawa, tagpuan. Ito ay tumutukoy kung saan naganap ang kwento. Pangatlo, banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Mayroong 5 bahagi ang banghay. Una, panimula. Kung saan at paano nagsimula ang kwento. Pangalawa, saglit na kasiglahan. Ito ay ang panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan sa kwento. Pangatlo, kasukdulan. Dito na nangyayari ang mga problema sa kwento. Pang-apat, kakalasan. Ito ay tumutukoy sa parte kung saan unti-unti nang naaayos ang problema. At panglima, ang wakas. Ito ay tumutukoy kung paano nagwakas o natapos ang kwento. Pang-apat, kaisipan. Ito ay ang mensahe ng maikling kwento sa mambabasa. Panglima, suliranin. Ito ay ang tumutukoy sa problemang ikinakaharap ng tauhan sa kwento. Pang-anim, tunggalian. Ito ay maaaring tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, o tao laban sa kalikasan. Pang-pito, paksang diwa. Ito ay ang pinakakaluluwa ng kwento. Sanaysay. Ito ay ang pagpapahayag ng kuro-kuro, opinyon o obserbasyon ng may akda tungkol sa isang paksa, suliranin o pangyayari. 2 uri ng sanaysay. Formal na sanaysay. Ang formal na sanaysay ay karaniwang nagpapahayag tungkol sa seryosong paksa at karaniwang isinusulat na may taglay na maiging pag-aaral o pananaliksik ng may akda. Ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa, maging tao, hayop, bagay, okasyon o pangyayari. Ang tono ng pagsulat ay seryoso at formal din ang format ng pagkakasulat. Di formal na sanaysay. Ang di formal na sanaysay naman ay maaaring tungkol sa karaniwang mga paksa, personal na pananaw o mga sulat na naglalayon makapagbigay aliw sa mambabasa. Ang tema at formal ng pagsulat ng ganitong uri ng sanaysay ay kadalasang may bakas ng personalidad ng may akda at parang nakikipag-usap lamang sa isang kaibigan at hindi gaanong formal ang mga salitang gamit sa pagsulat.
Mga bahagi ng sanaysay, simula. Dito karaniwang naglalagay ng pang-akit at tensyon ang nagsusulat ng sanaysay. Dito makakapag-isip ang mamabasa kung mapapatuloy pa sa pagbabasa. Katawan o gitna. Dito naman nakalagay ang malaking bahagi ng sanaysay. Dito maisasaad ang mga mahalagang impormasyon o ideya ng may akda tungkol sa paksa. Dito nagpapahayag ng mensahe ang tagapagsulat. Bukas, dito ang pansarang bahagi ng sanaysay. Dito maaaring magsulat ng konklusyon, buod ng sanaysay ang mensaheng habilin ng manunulat sa mambabasa. Maaari ding maglagay ng sulat na makakapaghamon sa pag-iisip ng mambabasa. Dula, ito ang ginagamit ng manunulat sa pagpapahayag ng kanilang kaisipan at damdamin. Batid nilang madaling na ipapaabot ang nailalarawan ng alinmang mensahe sa pamamagitan ng teatro. Higit na apektibo sapagkat bukod sa usapan, ang tagpo at kilos ng mga tauhan ay malina na nagbabadya ng nais ipaabot sa manonood. Yun lang po at maraming salamat po sa pakikinig at panonood at dito po nagtatapos ang aming pag-uulat. God bless all.